Celebration ng buwan ng wika ngayon sa school nila Kitty and pinapadala sila ng mga Filipino food for sharing since meron silang potluck. Initially, ang una kong naisip na ipabaon kay Kitty is lumpia and pansit. Kaso naisip ko baka lahat sila puro lumpia and pansit ang dalhin. Kaya nag-order na lang ako na 1 kilong chilled taho at saka ube and cheese pandesal. O diba, very Pinoy breakfast. Abaw! Actually, itong nakikita nyo ngayon is baon niya pa to nung nakaraan. Very nutrition month nga yung dating kasi first time ever ko magbabaon sa kanya ng broccoli and carrots. So ayan, gumamit lang tayo ng molder na rabbit para sa rice. Tapos yung ears niya, yun na rin yung ginawa kong hands. Tapos yung baby carrots naman, nilagyan ko ng fruit pick na dahon. Tapos ayan, gently pinasok ko siya dun sa top para magmukha siyang mini carrots talaga. Tapos kunwari, hinahawakan siya ng rabbit. O diba? So cute. Para naman sa proteins, nilagay ko dun sa ilalim ng carrot, tortang corned beef yan. Tapos ito mga chicken popcorn or chicken poppers. Para naman sa fruits, nag-cut out lang ako ng banana at saka nag-add din ako ng mangoes. Kompleto na yung Go Grow Glow. Although medyo nakulangan ako, feel ko pwede pa siyang lagyan ng mga cutesy elements. So ayan, nag-add ako ng ribbon dun sa may side ng rabbit. Tapos nag-add din pala ako ng rabbit na fruit pick doon sa banana. Leaf naman para dun sa mangoes. Ayun lamang for today. Follow for more picky eater tips and baon ideas. 3 days na ngang suspended yung klase dito sa Metro Manila except sa Makati. Grabe, alam nyo ba, ang aga pa lang binabantayan ko talaga yung announcement. Actually, pagising ko, Las Piñas at Makati na lang yung walang announcement. So, dalawa silang naglalaban sa first place. Pero after a few hours, nakuha na nga ng Makati ang gold medal. Congrats sa mga Makatizens, may pasok tayo ngayon. Pero kidding aside, buti na lang din na nung morning wala masyadong ulan dito sa amin, kaya hindi rin kami nahirapang pumasok ni Kitty. But anyways, last week, yung huling baon pala natin is bunny, so ngayon, cat naman. Ginamit ko lang din ulit yung ears ng rabbit para dun sa arms ng cat. Tapos nag-cut out nga pala ako ng carrot sa shape ng fish, para kunwari hinahawakan ng pusa. Natuto na nga rin pala ako kasi nung mga nakaraan, ketchup yung ginagamit kong glue na pandikit ng mga nori sheet or ng ham. Pag may konting lumalagpas, mukha tuloy siyang nagdudugo. Kaya ngayon, mayonnaise na lang yung ginamit natin. Kompleto na nga rin pala yung Go Grow Glow natin. So, rice para sa carbs, fish and ham para sa protein, and para naman sa fruits and veggie, grapes, carrot, broccoli, and cucumber. Honestly, yung cucumber, hindi ako sure kung fruit ba siya or vegetable. Ano sa tingin ninyo? Comment down below. And ito na nga yung baon natin. Follow for more baon ideas. Stay cool and dry. Stay safe, everyone! Ilang araw na rin akong na-LSS dito sa kantang to. Paano ba naman kasi daan ng daan sa FYP ko yung mga tumatalo na dolphins? Familiar ka ba dito sa meme na to? Anyways, gumamit nga pala ako ng edible marker para dito sa ating stamp para sulatan yung tinapay natin. Peanut butter sandwich yan. Buti na nga lang din, meron akong dolphin cutter. Tapos, meron din akong baunan na may mga rainbows. Ito palang mga Fruit Loops na cereal, kinat ko pala siya in half para kunwari mini rainbows. And syempre, kahit based sa meme itong baon natin for today's video, tatry pa rin natin yung best natin na maging balanced diet. Nilagyan ko nga pala ng parang sailor hat yung hotdog natin. Tapos nag-stamp din pala ako sa kanya ng parang facial expressions. And meron din akong pic nitong kamay para kunwari sumasayaw siya. Since hindi masyado visible yung expression sa face na in-stamp natin kanina, gumamit ako ulit ng edible marker para mas halata na. Tapos, na-realize ko na wala rin pala akong fish na mga pics. Ito na yung pinakamalapit mga animals na naka-floater. Tapos, medyo nakukulangan nga pala ako dun sa dolphin, kaya naglagay tayo ng pic na eyes. Yung space naman sa may ilalim ng dolphin, last minute ko na siyang naisip na cheese snack na lang. Buti nga rin, nasaktong-sakto siya, so naisip ko na drawingan na lang ng waves. Ayun nga lamang. Ang pangit! Oh my gosh, ang pangit. Nagpa-sub na tayo kay Daddy Christian. Sabi ko siya na lang ang mag-drawing. Naglagay din pala ako ng mga sprinkles na rainbow hearts. Kasi yun din yung napansin ko. Maraming mga heart-heart dun sa meme. Gumamit lang din pala ako ng mayonnaise. Ito na yung parang magiging glue natin. And in fairness naman, kahit nung binuhat ko yung baunan para makuhanan ng picture, intact pa rin siya and hindi rin naman talaga nalaglag. So ayan, almost done na nga pala tayo. And on purpose ko nga palang iniwan talaga yung space dyan
sa may gitna para makita yung rainbow. And ito na yung kinalabasan. So, paano ko raw nagawa itong pa-letters na to? Ito yung nabili ko. Hindi kasama tong container ha, nilipat ko lang siya. Pero ayan siya, ilalagay mo yung mga letters. Nasa slide lang siya dito. Yan. Ang ginagawa ko, the night before pa lang, pinipili ko na yung mga letters. Kumbaga, inaayos ko na siya dito para the next day, mabilis na lang, isa-stamp ko na lang siya. Kasi yung mismong paghahanap ng mga letters, time-consuming din talaga siya. Ganyan yung itsura niya. Tapos, pwede na nating kulayan. Ito, mga edible markers yan. Yung mga ibang comments, sinabi ko na nga na edible marker to. Parang may nashook pa rin na bakit daw ginagamitan ko ng marker. So anyway, edible po ito. Nabili ko siya sa parang bake shop. Sa parang baking store. I think ginagamit din ito for mga baking. And ayun, gagamitin natin for bento. Ayan. Ipe-press na natin siya dito sa tinapay. O, diba? Baliktad. Nagkamali tayo. Dapat dito pala. Dapat dito yung letter K. So, ulit. Baliktad pala. Nauna yung Y. Dahil nga kasi naka-ano siya eh. Naka-reverse. Baliktad na naman. Why is it baliktad? Oh no, reverse yung letter. Kanina yung sequence, ngayon yung letter naman. Ano ba? Dapat ganyan yung itsura niya. Yan, dapat sa camera na naka-reverse. Dapat pala ganun yung itsura niya. OMG, isa baliktad, lab. Oh my gosh. Take 3. So, kailangan talaga i-double check mo siya before mo siya diinan. Kasi yun, better na. Oh my gosh. Better na. It says kitty and I think naihabol na ma'am. Ano pa nga ba yung mga meron ako ditong pang letters? Actually, eto, tinatanong din to. Nung gumawa ako ng isang baon, tinatanong din ano daw yung ginamit ko pang cut ng ham. So, eto yon. Although, hindi ko na makita yung listing niya. So, I think sold out na siya. Pero hahanap ako ng ibang shop. So, meron din akong mga letter na pics. Yun yung itsura niya, o baka baliktad na naman to. Perfect pag gusto nyong ilagay yung name nila. Ilalagay nyo na lang sa mga meat or whatever. Meron tayong mas malaki na cutter. Pang mga fruits naman to. Isa lang yung letter T. Syempre, uulitin mo na lang. Yan. So, ito yung fruit cutter natin. Actually, pwede na naman for ham ulit and cheese, pero bigger siya. So, ayan. Ilalagay ko na lang lahat ng mga items na nakita nyo dito sa yellow basket. Ayun lamang, abaw!